Bukod sa ayuda sa mga mahihirap, pinag-aaralan po ng LTFRB ang muling pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV driver. Kasunod yan ng muling pagsiklab na gantihan ng pag-atake sa pagitan po ng Amerika at ng Iran. Yun nga lang, higit 90% na ng 2.5 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy program ay nagastos na. Lalo't Abril pa nang ilunsad ang naturang programa kasabay ng unang pagsiklab ng giyera sa gitnang silangan. Pinag-uusapan na ho yan, dadagdagan na lang po yung budget ko kinakailangan. No? We have been in discussions naman po tayo with the DOTR, with Malacanang on the possibility of augmenting yung ating fuel subsidy. Sa gitna pa rin ng giyera ng Amerika at ng Iran, naitala ang pinakamababang vessel movement sa Strait of Hormuz sa loob po ng huling 5 linggo. Sa datos ng Reuters at ng ship tracking intelligence platform na Marine Traffic, 6 na barko lamang ang dumaan sa Hormuz noong July 12. Napakalayo po niyan sa alas 140 ships na naitatala bago sumiklab ang giyera. Dahil naman sa panibagong gantihan ng airstrikes ng dalawang bansa, sumipa na naman ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya ang oil price projections dito sa bansa papunta na naman sa isang big-time oil price hike. Sa taya ng Department of Energy, posibleng hanggang 11 pesos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel, hanggang 12 pesos naman sa kerosene, habang 3 to 4 pesos per liter naman para po sa gasolina. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.